Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. On the right back at it again with another content. Medyo hindi na ako ganong nagko-content ngayon sa YouTube kasi abala ngayon ako sa mga bagay-bagay. Higit sa lahat ay sa Facebook na kasi ako pang tumututok. Baga, follow nyo na lang ako dito sa link description below. At ito, pag-uusapan po natin itong si Tito Mars, mga plastic. Nasa Black Rider na po siya. Alam mo naman yung GMA, di ba? Ang GMA kasi mahilig sa mga ganong klaseng propaganda o clout, di ba? Clout chaser talaga ang GMA, mga plastic. Ito po. Baga, tinitake advantage po ng GMA. At ito, kasi parang sa unang guesting ng Black Rider, ay mapapanood natin siya kung ano yung sinabi niya dito sa eksenang ito. So, panoorin natin yung video. Talagang hindi siya kumakain ng street foods. Napaka-imposible kasi sa isang tao sa panahon ngayon na magkakaroon siya ng, tatanda siya ng ganyan, hindi niya alam o hindi niya paano alam na ganito may pagkain pala dito. Imposible yun. Kahit mayaman, naiinggan yung kumain ng quick food. Naiinggan yung kumain ng mga street food. Technically, hindi naman marami ang street food. Depende yan sa mga nagtitinda. Depende po yan sa kung ano, paano nila ito nililinis bago nila ito iluto sa grill. Diba? Si Tito Mars pa lang from the start, Venus ang kanyang pangalan sa kanyang role na eksena. At parang ang role niya dito ay isang mapapobre pa rin. Yan ang gustong-gusto ng GMA. Yung mang inis. Diba? Baga yung Facebook account ni Tito Mars, buhay pa rin. I-search nyo lang po. Lalabas dun yung kanyang Facebook page. Actually, dalawa yata yun. Meron siyang isa, tas di ko alam kung legit yung isa. Baga, kung pag-uusapan natin ng barbecue, napakasarap kainin yan, ha? Diba? Abot kaya to, bukod sa abot kaya tong bilhin ng mga tao, pangmasa, masarap talaga siyang kainin. Mapahapkok, tostado, tamang luto. Ultimo yung sausawan, ginagawa natin sa bawang. Lalo na kung magaling magtimpla ng sausawan ng nagtitinda ng barbecue, napakasarap. Pero si Tito Mars, role niya talagang maging matapobre. Doon siya nakilala eh. Mas nakilala siya sa ganong karakter. Kasi di naman ganun yung kanyang content ng una. Parang Rendon Labador siya nung una eh. Nakikisaw-saw sa mga issue ng una. Although may nagagalit din sa kanya na ibang vlogger. Pero wala eh. Pero balita ko nga natanggal yung Facebook niya. Pero kalaunan, parang may nakita akong bagong Facebook page niya yata o yun pa rin. So panoorin natin yung sumunod na eksena. Dumahaba na yung kwento ko. Kung lasang papel yung sardinas, bakit maraming bumibili pa rin hanggang ngayon? Diba? Baka yung itong episode ng Black Rider na to, parang pinapakita lang naman yung side ng mahirap sa side ng mga mayaman. Na talagang mayaman. Hindi lahat ng mayaman ganito. May mga mayayamang tao na gusto rin nilang kumain. Kasi nga, naiiba siya sa mga delicacy o yung mga mamahaling pagkain sa restaurant. Sa fast food nga, kung tutusin, hindi pa nga maganda ang pagkakaluto. Pero, ginugusto ng mga mayayaman, di ba? Kahit sa mga mamahaling restaurant, hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng luto yung ginagawa nila.
Baga, ginagaya lang nila yung luto sa iba't ibang bansa, pero hindi naman natin alam kung paano lutuin yun at anong klaseng pagkain yung pinapakain sa atin. Tayo mga Pilipino kasi, kapag pinakinggan natin yung pananalita ni Tito Mars, masasaktan ka talaga. Sasampalin ka ng kahirapan dahil sa pananalita niya. Siguro hindi naman niya intention yon dahil role naman niya talaga sa Black Rider yung ganong klase. Bagay yung sa Facebook naman kasi, hindi naman ganun siya magsalita. Pero dito sa Black Rider, talagang inapi niya. Prinovoke niya yung mga tao dyan. Pero pangit pa rin sa mata ng tao. Kasi meron kasing bata, sabi ko, balita ko, isang estudyanteng bata na hiyang-hiya ng kumakain kapag recess. At dun siya sa isang sulok kumakain. Gawa ng nakakadiri daw ang sardinas. Hindi daw pagkain ng tao yung sardinas. So malaking epekto pa rin ang nagagawa ni Tito Mars sa buong Pilipinas. Traumatic experience yun para sa isang bata. Kasi hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng mamamahaling pagkain. Isipin mo yun. Sa sobrang taas ng presyo ng bilihin, tumataas ang inflation rate natin. Kahit yung mga pagkain na lang na gustong bilhin na mahirap hindi kayang bilhin. Kahit yung mga pangmasang pagkain, nagmamahalan na rin. Tapos ganito pa ang pananalita ni Tito Mars, diba? Sana konsiderasyon na lang sana sa GMA na sana hindi na lang po ipinasok si Tito Mars sa Black Rider. Ano na lang ang reaksyon ng mga manonood once na makita ito na ganito yung ginagawa, diba? Ano rin natin yung Ganun na lang ba kabilis yun? Papakulong nyo kaagad? Sa pagkakaalam ko, walang nakukulong sa utang. Tito Mars. Diba? Wala naman nakukulong sa utang. Tsaka hindi ganitong uring tao ang maningil na magsasabi ng gano'n. Na itetreten niya yung mga umutang sa kanya. Diba? Ang pangit, diba? From the start pa lang ng episode ng Black Rider, ng jesting siya, sobrang sama na agad ng hinahin niya. Gustong-gusto ni GMA yan, yung mga nagte-trending na ganyan. Baga, parang kung ano pa yung mga infamous na vlogger sa Pilipinas, yun yung mga pinopromote ng mga media. At gustong-gusto nila yun. Kasi nga, the more you bash, the more you trend, the more you pain. Diba? Ganun ang nangyayari sa sirkulo ng social media. Kapag marami ng bash sa'yo, automatic, lalo kang sumisikat. Pero, mabuti na lang hindi nalalagay sa panganib yung buhay ng baklang to. Kasi marami rin siyempre magagalit sa kanya ng gusto. Sa pananalita pa lang niya from the start, parang walang konsiderasyong tao bilang isang nagpautang sa mga nagnenegosyo ng barbecue. Parang pinapamukha ng Black Rider, ng GMA, na matapobre siya talaga. Diba? Pero pangit pa rin na sabihin niyang nakakadiri yung pagkain, kinakain ng mahihirap. Huwag naman sana na dumating ang panahon na kapusin siya sa buhay at wala na siyang choice kundi kumain ng sardinas. Na dating pinandidirian niya, ngayon sarap na sarap siyang kumain gawa ng wala na siyang choice. Sana wag dumating ang panahon na ganun siya. Sana patuloy pa rin ang pag-asenso niya sa buhay matapos niya mag-api o manlait ng tao sa kapwa. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Meron pang isang episode tong Black Rider. Inaabangan ko yung makakalbo si bakla. Mas magandang panoorin yan at i-review. And this is me again, Big Sur, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic.
Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video na video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.